Bumuhos ang emosyon ng kaanak ng mga inmates sa Manila City Jail. Pinalaya kasi ang 102 persons deprived of liberty o PDL bago ang araw ng Pasko. Napaagang kanilang paglaya dahil sa good conduct time allowance. Sa ilalim ng batas na ito, nabibigyan ng GCTA points ang inmates na nakitaan ng dedikasyong magbago kaya nababawasan ang kanilang sentensya. Po sa mga sinasagawa activities po, yan po nabigyan ng mga GCTA po yung mga PDL. Yung pong patuloy na pakikipag-ugnayan po natin sa Regional Trial Court, sa MTC, so, naging regular po yung judge visitation, tapos po nagkaroon po ng talakayan doon sa kanilang mga hukom. At saka po itong December, sunod-sunod po yung pong mga hearing po natin sa mga hukuman. Isa na sa nakinabang ang 39 anyos na si Albert na nakulong noong Setyembre dahil sa kasong pagnanakaw. Aminado siyang hindi siya first-timer sa kulungan, pero nais na raw niyang magbago. Nagpakabait po rito, lahat po ng activities, sinalian, basketball, tapos nag-aaral po. Pangalawang beses ko na po ito, ma'am. Kailan po yung next? Hindi na po ako babalik, ma'am. Mapasalamat po sa kapatid ko, ma'am. Kahit naganto ko, ma'am, mahal po nila ako. Huwag niyo po sayangin yung laya sa labas. Kasi sayang opportunity, ma'am. Sana po, paglabas namin dito, panibagong buhay naman po. Kasi pangilan niya na po, nakakasawa na po. Sa susunod, hindi na namin siya pupuntahan dito para sunduin. Ang 50 anyos naman na si Leo, masaya sa kanyang paglaya kahit pa walang kaanak na sumalubong sa kanya. January 2020, nang makulong siya dahil sa pagtutulak ng illegal na droga. Sa loob, ginugol niya ang 4 na taon bilang isang trustee sa infirmary. At ngayong laya na, hiling niya raw na muling makasamang nag-iisang anak na hindi niya na nakausap mula nang makulong. Tigit na pagdusahan ko na yung kasalanan ko. At itong paglaya ko ito, mag-up na ako ng trabaho. Nak, ito na tatay mo, nakalaya na. Kung sakaling ito, bago itong New Year, punta ka ng Dasma. Bumasyal ka. Doon tayo magkita. Umaasa ngayon ng Manila City Jail na isa puso at isa buhay ng mga PDL ang mga aral na napulot mula sa pagkakabilanggo para mas maging mabuting mamamayan sa labas ng piitan. Sa muling pagbangon, mahalaga ang buong pusong pagtanggap sa ating mga kamalian at determinasyon na ang maling desisyon na naging dahilan ng pansamantalang pagkakalugmok hindi na mauulit pa kailanman. Mobile Journey, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Christmas is known as the season of giving, pero para sa isang writer, it's the season of borrowing. Kapag malamig ang panahon, bukod sa mainit na kape, para sa mga bookworm, ang perfect match dyan ay ang paborito nilang libro. Sa panahon ngayon, pwede yung ma-access anywhere, tulad nga sa online. Pero para kay Tisha, iba pa rin ang feeling na magbasa sa physical copy ng libro. Maybe a big reason also why people read on ebook is because it's cheaper than a physical book. Mm-hmm. But there's also like a unique reading experience when you read something physical that you can hold it and you can turn the pages. Kaya yan ang idea sa online library ni Tisha. Parang sa library. Pwede kang manghiram ng libro rito mula sa personal collection niya. Pwedeng siya rin mismo ang pumili para sa hihiram. It really came from that desire now. Yeah, I love all these books. This is what I want to recommend. But also there's an important thing to broaden our reading. December last year lang nang simula ni Tisha ang Borrow a Book. Kung dati, 4 na po lang ang pag-aari niya na kanyang pinahihiram. Ngayon, umaabot na ito ng 100. At lahat ng ito ay makikita at mapagpipilian mo sa official website nila. For 1,000 pesos a month, only hiram na yan. Pero 2 libro lang muna yan at a time. I guess one of the challenges of having a library is that you're really trusting the reader. They'll take care of it, right? More than just being an online library, it's the sense of community na nabuo ni Tisha over the past months. Sa mga susunod na taon, ang goal daw talaga ni Tisha. I hope that one day we get to have a physical space because one of the biggest things is for a reader is getting the experience of walking into a bookshop, right? And then looking at the books personally, you can hold them up close. May mga experience talagang hindi mapapantayan.
At para sa ilan, kahit simpleng pag-amoy lang ng libro o paglipat sa mga pahina nito, sold na sila. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Maaga pala, abala na sa sikat at tindahang ito ng hamon sa Quiapo, Maynila. Alas 8 pa lang nga, mahaba na ang pila ng mga bibili. Nagtatyaga sila para sigurado raw na makabili at makaiwas sa bugso ng tao sa hapon. Siksikan na to, hindi ka na makakapasok dito mamaya. Pag ginabot ka pa ng hapon, wala na. Iikot na tumbong mo rito, nasa labas ka na. Ang presyo ng bonin hamon ngayon ay nasa 1,860 per kilo, habang 1,760 naman per kilo ang debone na variant. May mas abot kayang opsyon din tulad ng sliced Chinese ham na nagkakahalaga ng 480 pesos para sa 1/4 kilo. Ang sweet bacon naman ay 350 at ang scrap ham ay 430 per 1/4 kilo. Tumaas ng 100 pesos ang presyo ng bone-in at debone hams kumpara sa nakaraang taon na ikinalungkot ng ilang mamimili. Ang mahal ngayon. Dati, bibili ka lang nasa 800. Ngayon nasa 2,000 plus na. Ang laki ng tinaas, wala tayong magagawa. Sa kabila ng pagtaas ng presyo nito, itong hamon daw ay hindi na mawawala sa hapag ng ilan kapag Noche Buena. Nakagisnan na kada Christmas seasons, merong ham, ganon. Yun na nga yung naging tradisyon namin sa family namin. Ano man ang nakahain sa inyong Noche Buena, ang mahalaga, kasalo nyo rito ang inyong pamilya at iba pang mahal sa buhay. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita.